sa ating lahat. Welcome po sa pangalawang bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon at ito po ay sa pamamagitan ng pagkakaloob. Ang tema po natin ngayong araw ay pinamagatang God's Amazing Prosperity. Scriptures are conditional. Ang Bible verse po natin ay matatagpuan sa Isaiah 1 verse 19. Sabi po sa Amplified Version, "If you are willing and obedient, you shall eat the best of the land." At sa Tagalog naman po, kung susunod lang kayo sa akin ay pagpapalain ko kayo. Grabe, no po? Handang-handa na po ang Diyos na pagpalain tayo. Ready na po siya for His amazing prosperity. Ready na po ba kayo na ma-receive ito? Ang sabi niya po sa unang bahagi, para po ma-receive daw natin ang the best para sa atin, sabi niya po doon, if you are willing and obedient. No po. At ito pong mga salitang ito ay ibinaba niya through Prophet Isaiah para sa kanyang bayan. Kaya naniniwala po ako na ang kausap ko po ngayon ay bayan ng Diyos. At bawat isa po sa atin ay china-challenge niya to be willing and obedient. And bakit niya po pinagsama ang dalawang salitang ito? Ang Diyos po, advance mag-isip. Dahil alam niya, darating po ang panahon na ang mga anak niya ay susunod. Pero, napipilitan lang. Ako po yan. Nung hindi pa po ako malalim sa Panginoon, ganyan po ako. No po. Yes, susunod. Pero may doubt. Yes, susunod, pero unwilling. Pero ang nais pong ipahakbang sa atin ng Diyos, we should be willing and obedient. At ano po yung mga karakteristik ng mga tao na kakikitaan ng unwillingness? Na kailangan po nating bantayan every time na tayo po ay magkakaloob sa Panginoon. Number 1, ang mga taong unwilling daw po ay nagrereklamo. Ang mga taong unwilling daw po ay nagdadalawang isip. Ang mga taong unwilling daw po madalas nag-aalala. At ang nais pong ipahakbang ng Diyos sa atin ay hindi lang po bago tayo magkaloob, kundi pagkatapos nating magkaloob ay hindi natin maranasan ni maramdaman ang mga ganitong uri ng sitwasyon sa ating mga buhay. Dahil hindi ito nanggagaling sa Diyos. Po. Ang mga ganitong uri ng kaisipan, napipilitan, nagdadalawang isip, nag-aalinlangan, ay hindi po makadiyos. Ayaw niya po nito. At ito po ang nagiging hadlang doon sa God's amazing prosperity na ipinapangako niya po sa atin. Doon po sa best niya para sa atin. Alam niyo po, nung lubusan ko po itong naintindihan, akala ko po dati, inconsistent po ang Panginoon sa pagbibless sa akin. Mali po pala. Inconsistent po pala ako sa pagsunod sa Kanya. Kaya po ang nangyayari, darating po yung time na ang una ko pong i-give up kapag nahihirapan na ako at ang pagtatides ko po. Na kapag hindi na po maganda yung sitwasyon ko, una ko pong binibitawan ay pagtatides. At ito po ang dahilan kung bakit po yung nais ng Diyos para sa akin matagal na ay hindi ko po nararanasan. Alam niyo po, ito pong pandemic, nagtutuwa po ako at nagagalak po sa Panginoon dahil hindi niya po hinayaan na hindi ko maranasan ang God's amazing prosperity niya sa aking buhay ngayong pandemic. At sa totoo lang po, inihanda ng Diyos ang sitwasyon po namin ng pamilya ko sa pandemic bago pa man po ito mangyari. Dahil year 2017 po, nung natuto po akong magkaloob sa Diyos at maintindihan ano ang nais ng Diyos para sa aking buhay.
ay inopen niya po ang opportunity para maging public school teacher po ako. At bilang isang public school teacher po, dito pong pandemic, hindi po huminto ang sahod ko. Hindi po niya hinayaan na mawalan po kami ng mga anak ko, ng kakainin namin, ng ipoprovide ko po para sa kanilang mga pangangailangan. Dahil alam naman po natin, itong pandemic po, dumoble din po yung mga gastos natin. At bilang isang magulang, napakahirap po para sa bawat isa sa atin na hindi po tayo sigurado kung ano po yung ipapakain natin sa anak natin, ipang tuition nila, kung sila man po ay may tuition, ibibili ng gamit nila. Pero sobrang pasasalamat lang po ang pwede kong masabi sa Panginoon. Sobra-sobra po talaga yung pagpapala niya, na hindi niya po hinayaan na dumating kami sa sitwasyon na maranasan po namin na maghirap ngayong pandemic. At alam ko po, ganun din po ang bawat isa sa atin. Ganun din po kayo. Hindi niya po hahayaan. Darating lang po yung time na parang mawawalan na tayo ng budget. Parang mawawalan tayo ng pang-survive. Pero hindi niya po hahayaan. Sabi po dun sa nabasa ko mula po sa isang Facebook post po, ang nakalagay po doon, the longer you entertain what's not from God, the longer you postpone what it is. Baka po tayo lang po yung nagpo-postpone nung nais ng Diyos para sa atin. Baka po gigil na ang Diyos na pagpalain tayo. Hindi po baka. Gigil na po ang Diyos na pagpalain tayo. Nais na po ng Diyos na ibigay sa atin anuman po yung nararapat sa atin. Pero hindi po natin hinahakbangan. Kaya po nauudlot. Kaya ngayong gabi po, anuman po ang pinahahakbang sa atin ng Diyos, hakbangan po natin with full confidence na siya na po ang bahala sa atin pagkatapos po natin itong hakbangan. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay, Panginoon, na napakatapat mo. Ikaw ang Diyos, Panginoon, ng langit at lupa, may-ari, Panginoon, ng lahat, Panginoon, sa buong mundo. Ikaw, Panginoon, ang may kakayahan na pagpalain kami sa lahat ng areas ng aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa aming paghakbang, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming pamilya. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kalusugan. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming mental health. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga relationship, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa bawat sitwasyon ng aming mga buhay, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang bahala, Panginoon, sa lahat ng mangyayari, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na mag-focus, Panginoon, kami na maging willing and obedient, Panginoon, sa ipinagagawa mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Siniselyuhan po namin ng iyong banal na dugo ang aming panalangin. Manguna ka po, Panginoon, sa aming sitwasyon. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat ng nanonood sa gabi ito sa ating pong TGIF. Isa pong malaking opportunity na makapagbahagi po ulit sa inyo ng mensahe ng Diyos. At sa atin pong mga nanonood, nais ko pong iparating kung ano po yung nais ipasabi sa atin ng Diyos. At bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, sa oras po ito, kami po ay naniniwala na ikaw ay nandito, buhay, kumikilos at gumagalaw sa buhay ng bawat isa. Naniniwala ako, Panginoon, ngayon pa man, ikaw ay mangungusap sa amin. Patuloy po namin binubuksan ang aming puso at isipan. Banal na Espiritu, manguna ka, turuan mo kami, at itago mo ko sa iyong likuran. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen.
Sa panahon po natin ngayon, ano po ang mga bagay na pinagkakabalahan ng tao? Tayo po ay almost 2 years na sa pandemic na to, at kita po naman natin na ngayon ho, may mga bagong variant na lumalabas. Hindi lang ho yung dating nauna na COVID-19 lang. Ngayon po ay merong Delta variant na mas mahigpit daw siya, mas mahigpit o mas madali siyang makahawa sa iba, ano po. Kaya ngayon ho, magla-lockdown na naman, kung ano na naman yung sinasuggest ng IATF. Pero sa atin ho, ano po yung pinagkakabalahan natin ngayon bilang Kristiyano? Marami po tayo ngayon pinagkakabalahan kahit tayo ay nasa gitna ng pandemic, ano ho. Kahit ho nasa bahay, marami pong pinagkakabalahan ng ating mga kabataan, mga magulang, at ang mga tao ho ngayon ay pinalabas yung pagiging business-minded, ano ho. Lahat na lang na ibebenta, binebenta, ano ho. Walang hindi maibenta. Bakit ho nila nagagawa ito? Ito po ay dahil sa merong something na nagpapagalaw sa kanila. Bakit nila nagagawa? Halimbawa, nag-online sellings nag-online sila, magbenta ng mga bagay para sa ikabubuhay nila kasi nawalan na nga sila ng trabaho, kulang ang kinikita. So, dahil sa kulang na yun na nagpupo sa kanila para gumawa. Ano po? Sa atin ho, bilang Kristiyano, ano po yung mga bagay na nagpupo sa atin para tayo ay magpatuloy sa kabila ng pandemic nito? Ano yung dapat nating alalahanin at ano yung dapat malaman na dapat pukusan natin na ito pala yung nagpupus sa atin para tayo ay patuloy magpatuloy kung ano man po ang nais ng Diyos. Okay ha? So, ang topic ko po sa atin this evening ay pinamagatan ko pong Moving with God's Heart. So, tayo ay gumagalaw hindi sa sarili nating lakas, tayo ay gumagalaw hindi sa sarili nating kagustuhan. Tayo lumalakas dahil tayo gumagalaw dahil nararamdaman natin yung tibok ng puso ng Diyos. Siguro yun ang magandang tanong. Nararamdaman mo pa ba ang pagmamahal ng Diyos sa iyo? Kasi kung hindi mo na nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, something na mayroong kulang, something na mayroong mali. Kapag hindi mo na nararamdaman yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. So, ang verse po natin ay natagpuan po, ang verse po na ating pag-aaralan ngayon ay kinuha ko po sa Gawa 16:23 hanggang 26. Ito po ay istorya ni Pablo. Ano po? Sa 23 po, sabi dito, pagkatapos sa pasin ng paulit-ulit sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Na maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. 25. Walang ano-ano lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. So, alam naman ho natin ang storya nito. Ito ho ay storya ni Pablo. Ito ho ay sa Pilipos. Ano po? Nung pagpunta po ni na Pablo sa Pilipos, sila po ay nabilanggo doon dahil merong ginawa si Pablo na isang bagay na pinalaya niya yung babaeng manghuhula. Ano ho? Pinalayas yung masamang espiritu na sumasapi doon sa babae para sa makapanghula. At dahil doon, si Pablo at si Silas po ay nabilanggo. Okay. So, ano naman po ang ating unang dapat gawin? So, sa buhay ho natin ngayon, may mga araw na akong tinanong na, paano mo masasabi na ikaw ay lumalakad sa tibok ng puso ng Diyos? Ano ho? At hindi ho ito madali na
na sabihin na lumalakad ako sa kagustuhan ng Diyos dahil ang paglakad ho sa kagustuhan ng Diyos ay hindi madaling bagay. Meron ho talaga itong labanan. Ang pagiging Kristiyano ho ay hindi isang simpleng Kristiyano lang. Ito ho ay may labanan. Okay. Number 1 na agad po tayo. Number 1 po, ang dapat nating tandaan para po tayo ay makasunod sa tibok ng puso ng Diyos, sa gusto ng puso, sa gusto ng Diyos ay love your faith. Ano po? Mahalin po natin ang ating pananampalataya. Sa gitna po ng this pandemic, masusubok po ang ating tunay na pananampalataya sa Diyos. Susubukin ho tayo ni Satan kung totoo ba yung ating pananampalataya. Kasi isang kalaban po ng ating pananampalataya ay hindi lang po pagsubok. Ito ho ay nakita ko na sa ibang bagay na ang kalaban po natin sa pananampalataya isa rin po yung pagpapala. Minsan, may mga Kristiyano po na pag pinagpala, lumalayo sa Diyos. Kapag ibinigay yung hinihiling, lumalayo sa Diyos. So, bilang Kristiyano, kaya mo bang totoo ba yung pagmamahal mo sa pananampalataya mo? Totoo ba yung pagmamahal mo sa Diyos na tinanggap mo, sa ating Panginoong Jesucristo? Sa gitna ng pandemic nito, nagbago ba yung pananampalataya mo o lalong tumibay? Kasi sa Book of Daniel po, sa Daniel 3, sa Book of Daniel po, chapter 3, okay, verse 15 po ay ganito po. Ito ho yung mga tao na makikita natin kung paano po ipinaglaban ng kanilang pananampalataya. Sabi ho sa 15, iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig niyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo ay may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? So, ang nagsasalita po dito sa verse 15 ay si Haring Nebuchadnezzar. Ano ho? Si Haring Nebuchadnezzar po ay isang malupit na hari at siya po ay nagpagawa ng isang napakalaking ribulto na ang sinumang hindi luluhod doon at sasamba ay papatayin niya o ihahagis niya sa pugon. Ngunit meron pong 3 lalaki na nanindigan. Ito po ay sa verse 16, sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. So, ang ganda po ng sinabi ng 3, hindi sila tumututol sa kung ano po yung mandate ng hari. Kung ano po yung utos ng hari, hindi siya tumututol. Ano po? Sabi sa 17, gawin ninyo kung yan ang gusto nyo. Grabe na ho. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. So, sinasabi po ng 3 na malayang gawin ni Haring Nebuchadnezzar ang kanyang gusto. Ihagis sila sa pugon at ang magliligtas sa kanila sa naglalagablab na pugon at saka sa kapangyarihan ng Nebuchadnezzar ay yung kanilang Diyos na pinaglilingkuran. O sa atin ho kasi ngayon, pwede pong ang kinakaharap natin ay hindi lang pugon, hindi lang naglalagablab, hindi lang kapangyarihan ng kaaway sa kabila ng pandemic nito. Pero katulad ba ng 3 ito ang ating pananampalataya? Katulad ba na ni Shadrach, Meshach at Abednego na kahit hanggang sa kamatayan, kaya nilang ipaglaban ang kanilang pananampalataya. Kahit yung pakiramdam mo na kulang ka na, parang kakapusin ka na, pero hindi ka magbabago sa pananampalataya sa Diyos at hindi ka mawawala ng pananampalataya sa Diyos. Kasi ngayon kasi masakit isipin na meron po akong nakikita na lalo na po sa mga kabataan, ito ay isang katotohanan, kaya lang masakit sabihin na ang katapat lang ng Diyos ay girlfriend, boyfriend, na pag ikaw nagka-boyfriend ka, wala na sa Diyos. Pag nagka-girlfriend ka, lumalayo na sa Diyos. Kapag single pa lang, nandyan, active na active. Pero pag
ibinigay ng Diyos yung kanilang hinihiling, lumalayo na sa Diyos. Ang tanong po, hanggang kailan mo kayang ipaglaban ang iyong pananampalataya? Dahil kung mahal mo talaga yung Jesus na tinanggap mo, anumang maranasan mo, anumang maranasan mo sa buhay, kaya mong sabihin, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay hindi nagbabago sa pagmamahal sa akin. Yun po isang napakaganda nating bigyang tugon. Then sabi ko sa 18, tuloy ko lang po sa 18. Kung hindi man nila kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong Diyos. Ni sasamba sa ribultong ginto ni ipinagawa ninyo. So, yun ho yung klase ng paninindigan. Iligtas man sila hindi, kung mamatay man sila doon, masunog man sila doon. Bakit ho? Alam ho ng tatlo, kapag sila ay namatay sa pugon, tapos na ang kanilang misyon sa lupa. Tapos na ang kanilang gagawin sa lupa. At sila ay may patutunguhan. So, sa atin ho, sa kabila ng pandemic na to, wala tayong dapat ikatakot. Dahil ang Diyos na nagmahal sa atin ay lagi siyang may nakahandang magandang plano sa atin. Kaya nga lang po, ang ating dapat maintindihan, yung pagmamahal ba natin sa Diyos, sa ating pananampalataya, kayo po ang kayang makapag-check ito. Nagbabago ba? Lumalago ba? O nawawala na? Kasi sa akin ho, sa naranasan ko this pandemic, ang kaya kong sabihin, lalo pong pinalaki ng Diyos ang aming pananampalataya dahil yung amin hong yung aming pagsunod sa Panginoon bilang sa mag-anak ay lalo po kaming nagpagamit sa kabila po ng pandemic kasi mas gusto na po namin gamitin kaysa ang kaaway naman. Ano po? Ang kaaway ang matuwa sa atin. Isa pa ho. Deuteronomy. Okay. Sa Deuteronomy po, ano po ang sabi dito? Ito ko na po, maganda po ito. Deuteronomy 5 verse 10. Sabi ho dito sa verse Deuteronomy 5 verse 10. Ngunit ipinadama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga sa libu-libong saling lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ito po ay sabi po ni Yahweh nung nagsalita po siya sa pamamagitan po ni Moises. Ano po? Sabi ho, ngunit ipinadama ko ang aking pag-ibig at pagkalinga. So, kanino po ipinadadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig at pagkalinga? Sa mga umiibig sa Kanya. So, kaya kung ikaw, alam mo iniibig mo ang Diyos, mararamdaman mo yung pag-ibig at pagkalinga ng Diyos. Pwedeng dumadaan ka sa isang sitwasyong hindi mo gusto, dumadaan ka sa isang sitwasyong ayaw mo. Kami po ay galing ng Batangas ng nakarang araw at dahil nagkuhan ho kami, yung aking bilaso ay kinuha na ni Lord, yung asawa po ni Ate Lusa. At lagi ko pong sinasabi na kapag ang buhay natin ay nasa takdang panahon na wala na tayong magagawa. Kahit anong gawin natin, kahit anong gastos ng gawin natin, pagkalooban na ng Diyos na siya ay kuhanin, wala na tayong magagawa. So, may mga bagay lang po na minsan kini-question natin ng Diyos, bakit mo kinuha agad, bata pa, bakit yung mabait ang kinukuha mo, bakit hindi yung pasaway, bakit hindi yung sakit sa ulo ang kinukuha mo, bakit hindi yung napakabait ang kinukuha mo. So, hindi po natin kayang questionin si God. Kung ano ho ang kanyang desisyon, kung ano ang kanyang ginawa, meron siyang nais iparating sa atin, bakit niya ginagawa yun. Ang kailangan lang natin ngayon, maramdaman natin na, Lord, paano mo ko inibig sa kabila ng pandemic na to? Paano mo ko kinalinga sa kabila ng pandemic na to? Ano ho?
Ang pagkalinga ho ng Diyos, gumagamit siya ng mga tao para ikaw ay kalingain. Gumagamit siya ng mga tao para ibigay sa iyo yung kailangan mo na hindi na ibibigay ng iba. Ano ho? Pwedeng sa leader, pwedeng magulang mo, kapatid mo, kamag-anak, kaibigan. So, ang Diyos, lahat pwedeng gamitin para lang maipadama ng Diyos sa iyo na yung kalinga niya ay nasa iyo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan sa kabila ng pandemic nito. Okay po? Kaya, ang number 1 ho, love your faith. So, lalo po nating patatagin, lalo po nating mahalin yung ating pananampalataya. Ang pagiging Kristiyano ay hindi hallelujah lang. Ano? Hindi yung pag tinanggap mo si ang Panginoong Jesus, yes, Kristiyano na ako. Okay na, tapos na. Hindi ho doon natatapos ang pagiging Kristiyano. Ano po? Okay, number 2 po. Love your calling. Ano ho? Mahalin natin ang pagkatawag sa atin. Ano po? John 15:16. Ano po ang sabi sa John 15:16? Mahalin po natin ang pagkakatawag sa atin ng Diyos. Okay, John 15. Okay, 16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo ay humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ano mang hingin ninyo sa aking Ama, sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Okay. So, mahalin natin ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Bakit so? Isang napakalaking opportunity kapag alam mo na isa ka sa tinawag ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay lahat ng tao tinatawag ng Diyos, pero hindi lahat tumutugon. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos at ikaw ay tumugon, napakapalad mo dahil nakita mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Nakita mo yung gaano ang ginawa ng Diyos sa cross para lang ipakita sa iyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang anak upang ipakita sa iyo na ikaw ay mahal na mahal niya. Pinili niya para ikaw ay isa sa maligtas. Ano po? So, marami hong karakter sa Bible na mga pinipili ng Diyos na talaga nakita natin na effectively silang ginagamit. Bakit po? Minahal nila ang pagkatawag sa kanila. Sino po ang una? Ang una po si Abraham. Si Abraham, nung tinawag siya ng Diyos at pinapupunta sa Promised Land, iniwan niya kung anong meron siya. Kasi mahal niya yung nag-uutos sa kanya. Mahal niya, naramdaman niya yung pag-ibig na nag-uutos sa kanya. Yung Diyos na pumili sa kanya. So, sumunod si Abraham, bagamat hindi madali, matanda na siya, pero nilakaran niya ang pananampalataya at nangyari ang pangako ng Diyos sa kanya. Si Moises, Si Moises, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Unang tinawag si Moises, nagrereklamo pa. Bulol daw siya, hindi mahusay magsalita. Pero, alam niyo, pag mahal ka ng Diyos, gagawa siya ng paraan para ipakita sa iyo na ikaw ang pinili ko. Hindi ka makakatanggi sa akin dahil gagawa ako ng paraan. Sabi ni Yahweh, andyan yung kapatid mo. Siya yung magsasalita para sa iyo. So, naniniwala ako na pag pinili ka, nakahanda na kung ano yung gagawin mo. At alam natin naman, ang isa sa hinirang ng Diyos, si Pablo. Yung binabasa natin ngayon na pambihirang si Pablo. So, sa atin bilang tayo po ay pinili ng Diyos, ang dapat lang po nating makita ay kasi sabi dito sa verse, dapat malinaw po sa atin na hindi tayo ang pumili na tayo hirangin ng Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa atin. Bakit po? Tayo po ay may gagawin. Humayo at magbunga at manatili ang ating bunga. So, 3 proseso ang gagawin. Humayo, magbunga at manatili ang bunga. Ito yung prosesong ginagawa natin. Yung ating soul winning. Yung win, consolidate, disciple, send. Ito po yung ginagawa natin. Ito yung dapat natin gawin pag alam mo na ikaw ay isa sa pinili ng Diyos. Kapag ginawa mo yon, ano ang pangako ng Diyos? Ang pangako po ng Diyos, sa gayon, anumang hingin ninyo sa aking pangalan na ibibigay ko
sa inyo. Maraming Kristiyano ang gusto ay yung huli. Maraming mga Kristiyano lagi inaangkin yung pangakong huli. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang sa gayon, ibig sabihin, kung nagawa mo na yung nasa unahan, madali mo nang makuha yung pangako ng Diyos. Minsan ho kasi, akala natin kapag naging Kristiyano tayo, pwede na tayong hingin kung ano-ano, unlimited yung ating paghingi sa Diyos. Kasi sabi dito, ano mang hingi ninyo, pwede na, ipagkakaloob ng Diyos. Hindi ho ganun kasimple. Ang paghingi ho sa Diyos ay pinagtatrabahunan. Ano ho? Ang pag-request sa Diyos ay pinagsisikapan. Ano ho? Hindi simpleng hihingi ka lang. Ang isang bata na hingi lang ng hingi sa iyo at hindi gumagawa, mahirap bigyan. Pero ang isang bata na madaling utusan, madaling nagkukusang magtrabaho, kapag humingi yan sa iyo, madali mo siyang bigyan. Ganon din po ang Panginoon. Hindi ho siya konsentidor. Siya ho isang Diyos. Sa laki ho ng pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi siya konsentidor. Hindi siya isang ama na ibibigay lahat sa iyo. Dahil kapag ibinigay niya sa iyo, alam niya na baka mapasama ka lang. Ano po? Kaya kapag may mga bagay tayong hinihingi sa Diyos at hindi niya pa ibinibigay, huwag po tayong magtampo. Meron po siyang nais iparating sa iyo na, anak, baka hindi pa itong time. Anak, hindi ka pa ready. Anak, hinuhubog pa kita. Dahil alam ko na kapag ibinay ko to sa iyo, sa tamang panahon, magiging maganda ang bunga nito sa iyo. Hindi ka mapapalayo sa akin. Okay po? Sa Roma 5, sabi ho dito, sa aklat po ng Roma, chapter 5, verse 3. Ang sabi po dito ay ganito. Sabi ho ni Apostle Pablo ay ganito, hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. So, si Pablo ho, dahil mahal niya ang pagkatawag sa kanya, handa niyang tiisin. Ano ho, sabi niya, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Ano po ba yung kahirapang sinasabi dito ni Apostol Pablo? Ang kahirapan ho ditong dinidiscuss ni Pablo ay nahirapan siya dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. Hindi yung nahirapan ka dahil sumuway ka, nahirapan ka dahil sa sarili mong kagustuhan, hindi ho yun. Nahirapan kasi siya dahil sumusunod siya sa kung ano yung tinitibok ng puso ng Diyos. So, kaya kay Apostol Pablo, para sa kanya, ikinagagalak na yun. Kasi habang siya ay nahihirapan, habang siya ay binubugbog, habang siya ay kinukulong, mas nakikita niya ang kapangyarihan ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa mga taong nangangailangan po ng kaligtasan. And then sabi ho, dahil yung pagtitiis niya yun, ano po ang bunga yun? Pagtitiyaga. Nagtitiyaga ho si Pablo na hanggang wakas magagawa niya po kung ano yung kanyang tungkulin bilang tinawag ng Diyos. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Okay, verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Okay ho? Nakita na ho natin doon, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. Kaya yung pag-ibig ho ng Diyos dapat hindi ho mawawala sa atin yon. Hindi ho dapat nawawala, hindi dapat natin hindi nararamdaman yan. Dapat lagi nating nararamdaman na ilagay natin sa isip at puso natin na Lord, ang pag-ibig mo kailanman ay hindi nawawala, hindi nagbabago para sa akin. Kung ano yung pag-ibig mo sa tao, dapat ganoon din yung pag-ibig natin. Ano po? And then 3, ano po yung
verse 3. Love your ministry. Ano po? Mahalin natin po yung ating ministry. So, kanina ho, ang ulitin ko lang, ang number 1 po natin, mahalin natin ang ating pananampalataya. Pangalawa, mahalin natin ang pagkatawag sa atin. Ang pangatlo, mahalin po natin ang ating ministry. Lahat po tayo ay binibigyan ng Diyos ng ministry. Isang malaking opportunity po pag ikaw ay binigyan ng Diyos ng ministry. Kasi hindi lahat ng mga tao ay tumutugon sa ministry na binibigay ng Diyos. Ano po? Balikan ko lang po yung kanina, yung sa Acts 16 kay Apostol Pablo. Ano po? Acts 16 verse 23. Okay, ano po ang sabi dito? Okay. Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Okay. So, ang storya ko kasi nito, tulad na sinabi ko kanina, yung amo ng batang babae ay nagalit kasi nawala siya ng pagkakakitaan dahil nawala ng kapangyarihang manghula yung batang babae. At sina Pablo ay isinumbong sa may kapangyarihan at sila ay binugbog hindi lang po ng mga may kapangyarihan kundi ng mga taong bayan. At ang huli ho nito, sila po ay anong nangyari? Pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Grabe ito ho ang naranasan ni Pablo dahil sinunod niya yung tibok ng puso ng Diyos. At kung ako nga nung binasa ko yung unahan nito, makapapansin nyo, si Apostol Pablo ay ipinagbawalan ng banal na espiritu na pumunta sa Asia. At meron pa silang isang lugar na pupuntahan, hindi rin sa piniyagan ng espiritu ng Panginoong Jesus dahil merong isang nagngangalang Lydia na nangangailangan ng kaligtasan. Itong taong to ay isang negosyante at dahil pinadaan sina Pablo doon, sila ay tumanggap at nagkaroon ng kaligtasan siya at ang kanyang buong pamilya. At sa patuloy nilang paglalakbay, napapunta sila sa Pilipos. Ito ho yung ating dinidiscuss ngayon. Okay po? So, bakit po mahal na mahal ni Pablo ang kanyang ministry? Then, 24. Ipinasok sila ng mga bantay sa kaloob-loobang bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Ang bilangguan po noon ng time na yon ay kapag ikaw ay nasa kaloob-looban, isabihin high profile ka. Hindi ka ordinaryong nakabilanggo, hindi ka ordinaryong preso, Panginoon. Kaya may bukod sa nakaipit na sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy yung kanilang mga paa, may mga bantay pa po yun. So, ganon ka hindi ang pagbabantay kay Pablo. So, sa atin minsan ang ginagawa ng kaaway ganon. Ibinibilanggo tayo. Itong pandemic nito, maraming ibinibilanggo sa tahanan. Binibilanggo tayo sa alalahanin. Ibinibilanggo ka sa mga worries. Paano na ito? Paano na ang tuition fee? Paano na ang bayarin? Paano na ang kinabukasan ng anak ko? Kinabukasan ng negosyo? Kinabukasan ng ganyan? Paano na? So, inilalagay tayo sa isang madilim na pangitain ng pandemic nito. Pero, sa kabila ng madilim na pangitain yun, sa kabila ng ginagawa ng kaaway sa atin, ano ang iyong gagawin? Ano ang iyong response? Yun siguro ang pinakamaganda nating tanawin. Ano ang iyong response? Bilang ikaw ay isang tao na alam mong meron kang ministeryo, ikaw ay bilang isang alagad ng Diyos na meron kang gagawin. Dahil nararamdaman mo yung tibok ng puso ng Diyos. Ano yung response mo? Yun ang pinakamaganda. Hindi ho tanong kung ano ang sitwasyon. Hindi ho tanong kung ano ang kalalagayan natin ngayon. Hindi mahalaga kung ano ang meron ka ngayon. Ang magandang tanong ngayon, ano ang response mo ngayon? Dahil ito ang response ni Pablo.
Na maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Kaya ba natin gawin yon na bugbog sarado ka, sugatan ka, nakaipit ang iyong mga paa sa magbibigat na kahoy? Wala kang nakikita dahil sa sobrang dilim, pero mas pinili mong magpuri sa Diyos. Sa atin, hindi ko po alam ang anyong sitwasyon ngayon. Hindi ko po alam ang inyong pinagdadaanan ngayon. Pero kung ikaw man ay may pinagdadaanan, kung ikaw man ay may nararanasan ngayon, ang isang magandang tanong siguro, kaya mo pa rin bang magpuri sa Diyos? So para sa akin, gayahin natin si Pablo. Dahil pag nagpuri tayo sa Diyos, may something namang nangyayari. May something na gagawin ng Diyos na hindi mo inaakala. Ano po ang nangyari? Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon na bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang tanikala ng lahat ng bilanggo. So, kaya pala ng Diyos na gumawa ng himala kahit nasa madilim. Kaya kang kalagan. Nakalagan tanikala. Nabuksan ang mga harang. So, kung may mga harang po sa blessing, kung may harang sa hinihingi mo, kayang buksan ng Diyos yan. Kaya kang kalagaan kung ano mga nakatalikala sa iyo. Kaya kang palayain ng Diyos. Anong kailangan mong gawin? Bilang ikaw ay isang alam mong ikaw ay isang tinawag at lingkod ng Diyos. Ikaw ay isang nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos. Anumang sitwasyon, ang pinakamaganda nating gawin, itaas ang ating kamay, umawit sa Diyos, at magpuri sa Panginoon. Kapatid, hindi ko po alam kung ano yung sa ngayon ang ating naranasan. Pero sabi po sa 2 Timothy, ganito po ang pagkasabi. 2 Timothy 3:12. Ano po ang sabi sa 2 Timothy 3:12? Gayon naman, ang lahat na nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng mga pag-uusig. So, maliwanag ng sinabi ng Diyos. Kapag ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Kristo at nagnanais kang mamuhay ng matuwid, dapat alam mo ito, na sigurado daranas ka ng pag-uusig. So kung malinaw sa iyo, anumang mangyari sa iyo, anumang maranasan mo, hindi magbabago yung pag-ibig mo sa Panginoon at hindi magbabago yung pag-ibig na nararamdaman mo na ibinigay ng Diyos para sa iyo. Okay kapatid, so ngayon po, ano po yung, di ba, sa ang pinaka-dakilang ministeryo natin sa Panginoon ay yung laging binabanggit natin sa church. Yung Mateo 28, 19-20. Di ba? Yung humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhin nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Anong sabi ko doon ng Panginoon? At turuan silang, okay, Mateo 28, okay, Mateo 28:19. Kaya't humayo ko at gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Tandaan niyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay po, yun ho yung pangako ng Diyos at yun ho yung ministeryong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sa atin ho, kung alam natin ang tibok ng puso ng Diyos, bilang hong mga Kristiyano, hindi po magbabago ang ating pagsunod. Hindi magbabago ang ating pananampalataya. Hindi magbabago ang calling sa atin. At hindi magbabago yung ministry sa atin. Ano man po ang maranasan natin, magpapatuloy tayo at magpapatuloy sa pagsunod sa Diyos dahil alam natin ang tibok ng puso ng Diyos. Kayang ibigay ng Diyos ang lahat. Pero tanong, kaya ba nating ibigay sa Diyos ang lahat?
Kasi kung hindi mo kayang ibigay ang lahat, ang Diyos ibinigay na para sa atin. Kaya huwag kang mag-alala. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. So, ngayon hong gabi, salamat po at naniniwala ako na this pandemic po, kaya ko pong sabihin sa inyo and assure sa inyo na mahal po tayo ng Panginoon. Huwag na wag po tayong magbabago, huwag na wag tayong mag-aalinlangan. Sumunod lang po tayo. May gagawin at gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ngayong gabi. Naniniwala kami na ang pag-ibig mo ang siya nagpapagalaw sa amin. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang nararamdaman namin. Ang pag-ibig mo ang patuloy na aming nararamdaman, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa bawat isang nakikinig, Panginoon, hayaan mo na anuman po ang kanilang kahilingan ngayon, ikaw po ang magkaloob sa kanila, Panginoon. Anuman po ang kanilang nararanasan ngayon, patuloy mo ibuhos ang pag-ibig mo sa kanila, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, sa po aming dalangin. Amen. God bless po sa ating lahat.